Breaking news mga kababayan. Nako po, eto na. May pasurpresa si Senador Marcoleta. Nako po, bakit napapakanta yung mga host ng Net25? Nako, may dambuhalang darating. Merong surpresa na ikagugulat na mga buhaya ang kinakatakutan ng lahat. Lalong-lalo na ang mga bendalo. Halaka, mga kababayan ko. Talaga naman, yung mga host ng Net25 napalundag sa tuwa, napapakanta. Mga kababayan ko, itong pasurpresa na regalo ni Senador Marcoleta. Bakit pati media nagulantang, mga kababayan? Nako, bali-balita kasi mga kababayan, July 27, anibersaryo ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo, magdiriwang ng pasasalamat. Nako po mga kababayan, dito na nabulabog ang kapulisan, ipinakalat ang libu-libong tagabantay at seguridad sa lansangan. Mga pulis, nasa 20,000 hanggang 50,000 di umano ang ipapakalat para bantayan ng mga kalye. Ano kaya ang parating na regalo ni Senador Marcoleta? Isa pa mga kababayan, kaarawan ni Senador Marcoleta ng July 29, July 29, Hulyo 29 ang kanyang kaarawan. Nako, may pasabog mga kababayan ko. Matindi na ikagugulat, pati itong si Pinky, sila Tito Soto, si Erwin Tuplok, mga bendalo na walang alam, na laging nakukutusan ni Marcoleta pagdebate, mga walang alam, pati batas, ginagago, tinatarantado, gusto lang nilang baluktutin ang katotohanan at katwiran. Ang pagbabalik ng bida ng Senado, the righteous man, ang walang kapintasan na senador, na mahal ng taong bayan dahil katwiran ang tinitindigan. Kaya tignan nyo mga kababayan, nagugulantang pati media. Hindi nila makita ang galawan ni Senador Marcoleta. Naku po mga kababayan, kalat na sa buong mundo ang balitang ito. Tila may regalo si Senador Marcoleta na ikatutuwa ng sambayanang Pilipino. Nakita nyo naman nung nakaraan mga kababayan ko. Inaglahi, inapak-apakan. Anong ginawa nila? Pinakulong, pinaaresto. Wala namang ginagawang masama. Nag-iimbestiga lang. Gusto lang makita ang katotohanan. Lahat ng mga kumakalaban sa mga bendalo, mga magnanakaw sa gobyerno, anong ginawa? Sa dami ng mga ebidensya, sa dami ng mga pinakita, mga tumestigo, binaliwala ng mga bendalo. Ngayon po mga kababayan, nako po, eto na ang pasabog. Bakit kayo kumakanta, napapakanta ang mga host ng Net25? Bago ko ipakita itong napakasayang regalo ni Senador Marcoleta, eto muna. Ito ang pasabog natin. Courtroom. Bakit kayo napalundag si Senador Marcoleta? Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang pasabog na ito? Nako po mga kababayan, panoorin nyo hanggang dulo. Kasi may pasabog na sorpresa. Ito na si Senador Marcoleta. Meron siyang sasabihin na ikagugulat nila, na ikatutuwa naman natin, na umaasa ng pagbabago at pagbabalik ng katwiran at pagtindig sa katarungan at sa ngalan ng batas. Ito po mga kababayan, ako magugulat kayo. Bakit napalundag ang mga taga Net25? Ito po. Ito. Dante, ano ang naging plea ni Senator Marcoleta?
Magandang umaga, Ella. Kapwa naghain ng not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa kanyang kinakaharap na kasong plunder at gayon din ang paglabag sa Presidential Decree number 46 o ito yung pagbabawal sa isang government official na tumanggap ng regalo. Muling humarap sa 3rd Division ng Sandigan Bayan kanina si Senator Rodante Marcoleta. Kaugnay ito sa nakatakdang arraignment sa kasong paglabag sa Presidential Decree number 46 hinggil sa pagbabawal na tumanggap ng isang government official ng regalo. Pero bago ang pagbasa ng sakdal sa mambabatas at kapwa-akusado na si Joseph Espiritu, nagkaroon ng oral manifestation ang kanyang kampo na iniatras na nila ang motion to quash information o ipasura ang kasong plunder ng senador. Layon anya nito na mapabilis ang proseso. Pinagbigyan ng anti-graft court ang manifestation ni Marcoleta. Kinumpirma din ng mambabatas na voluntaryo ang pag-atras nito sa motion. Kasunod nito ay binasahan na ng sakdal si Marcoleta at si Espiritu sa PD number 46 na kaso. Not guilty plea ang inihain ng dalawa. Samantala, dahil wala nang nakabinbing motion si Marcoleta sa kasong plunder, nagkaroon na rin ng arraignment sa kasong ito. Not guilty plea din ang ipinasok ng senador. Sa darating na July 28, 29 at 30, itinakda ng korte ang pre-markings of evidence at exhibits sa PD number 46. Samantala sa August 10 naman ang pre-trial sa kasong plunder ni Marcoleta at Espiritu. Samantala, mamaya alas 2 ng hapon ay inaasahan po natin na muling babalik dito sa Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta upang humarap naman sa pre-trial at posibleng arraignment dito naman sa Sandigan Bayan 4th Division. Kaugnay pa rin ito sa kasong paglabag sa PD 46 kung saan isa sa kapwa-akusado niya dito ay si dating Congressman Mike Defensor. Ayan mga kababayan ko, nako po, not guilty plea. Mga kababayan, o tingnan nyo, lumabas na siya o. Naglalakad na si Senador Marcoleta palabas ng pintuan ng kulungan. Nako po, anong ibig sabihin nito? Tila may pasabog na ikagugulat ng Malacanang at Palasyo. Yung mga bendalo at mga buhaya, nako po, nataranta na sa gulat. Kabadong-kabado at nanginginig na at yung mga blood pressure nila tumaas. Bakit? Kasi nga natatakot sila na ang pagbabalik ni Senador Marcoleta talagang magugulpi sila. Tila latigo, napapalo at sasapak sa kanilang pagmumuka. Nako po mga kababayan ko, eto na. Talagang matinding balita ito. O eto, bakit napapakanta ang Net25 ng saganang mamamayan? Bakit napapakanta na ang pagbabalik ng malakas? Nako po, mga kababayan, napapakanta talaga. Ano kayang kinakanta nila, mga kababayan ko? Bakit ako napapakanta na rin sa tuwa? Ito na, mga kababayan ko. Panoorin nyo ito, napapakanta sila. Kakanta tayo dito. Ang ulan, yan nga. Unti-unting pumapatak sa mga halamat, mga bulaklak. Di ba? Ang lamig. Valdez ba yun? Ayos, napapakanta sila. Hindi ko na inabot yun. Parang may pasurpresa. Di ba sabi na yung kung mauutusan? Mga kababayan, parang may pasurpresa ang Net25 ba? Bali-balita kasi tila may guest silang malupit. Tila may e-entra na superhero. Naku, sabi nila ha. Yan yung nagsasabi sa komento. Naku, Senador Marcoleta, may pasabog sa Net25. Naku po, ano kaya ito? Bakit napapakanta yung mga host dito? Naku po, pati ako nagulat. Yung aking balahibo tumitindig. Parang balahibong pusa na tumayo, mga kababayan ko. Eto, napanoorin nyo. Naku po, magugulat kayo. Bakit sila napapakanta dito? Lang yung ulan. Hindi si Basil Valdez yun. Sino yan? Ano yan? Alam ko may kamanta nun eh. Oo. Hindi ko lang alam kung sino eh.
Ano yan? Kung natapos ko ang aking... Ayun, Marco Sison. Yun ba yun? Marco Sison yan. Inabot ni Nelson yun. Kasi Hindi yun sabi niya, inabot. Doon lang, di ba? Yun, doon lang. Oo, doon ay kaya kong ipunin. Lahat ng Lahat ng bituin. bituin. Yan. Oh, di ba? Doon ay kaya kong Igapos, ihip ng hangin. Ano ba? Yung pinakuli. Doon ay kaya kong ipagbawal. Ay, wala rin pala tubig. Dusang ulan. Tanto yung trip pala. Mali. Mali. Hindi, pero Naku mga kababayan, ito na ba ang ano? Ang pasabog, bakit kumakanta, bakit masaya sila? May darating daw, naku po, may darating na regalo ang Net 25. Pasabog ni kagugulat ni Ping Lacson. Naku, Senador Cayetano, mapapalundag sa tuwa. Naku, etong sinasabi nila. Yan yung komento eh. Naku po, tila may regalo si Senador Marcoleta na ikatutuwa ng taong bayan. O, tuloy natin. pagbabawal doon sa binabaha. Ayun. Idadalhin mo doon sa Ibig lugar sabihin, na... kaya niya utusan yung Yung ulan. dadalhin doon sa tapos na gawin yung flood control. Yun na nga, yun, Doon lang. sana. Doon Invited lang. doon. Yung tama ba? Marco Sison, di ba? Tama. Marco Rubio. Basta may kumanta po niyan. Kung sino man ang kumanta yan tuloy, nag-react tuloy si Ka Norbert de Yan, Rosario. yan. Chuck yun, ano po ang comment nyo, Ka Norbert? Nunoy Zuniga. Ayun, Nonoy. Nonoy Aquino. Ang layo naman. Ang layo. Pati tuloy si Ka Norbert, naguluhan sa ating tatlo. Ano? Pero kaya lang ho namin binabanggit yan para sumaya lang kayo. Ano ha? Dahil nga po sa dami ng problema natin, pati mantakin mo, pati ulan yung pinoproblema natin. Pati yung kumakanta, kinakalimutan natin kung sino. Pati kung sino yung kumanta, pinoproblema natin. Ano? Ha? Ito, binigpo-protesta sa Oo, may kanila. nagpaprotesta. Basil Valdez naman daw. Basil Valdez na talaga. Sabi ko sa inyo, may kumanta niyan. Basta. Ano? Basta kinantayan. Basta Fernando po Jr. Para walang talo. Ayan. Fernando po. Ayan, Nonoy Zuniga. Doon lang. Yan. Yun daw po. Ay, gusto niya. Di, kanya-kanya kasing version yan. Tama. Kanya-kanyang version. Ni-revive po ni Fernando po yan, di ba? Yes. Sumikat nga yun. Yun po. I tried a ton Ayan mga kababayan ko, wala ba kayo napapansin bakit masayang masaya si Ka Nelson at yung kanyang kasama ni Ka Benny? Nako po mga kababayan ko, ito nang sinasabi natin na may pasurpresa si Senador Marcoleta. Nako po, masaya po ito. Hindi pa pwedeng lahat ng mga singer yan sabay-sabay na kumanta para doon na ibuhos ang ulan. Di ba? Kung saan naroon ng may pangangailangan po ng ulan. Ay, nako. So Pero- tayo po ay Oh. karaoke Thursday ngayon. Lahat ng topic dapat may May kakibat kinalaman na sa... kanta. Anong Okay, number ang sige. tutugtugin sa'yo, Kuya Benny? Pindutin mo na yung number. Nako, yun po ang ating dapat ay maging, sabi na, maging maganda yung hapon natin. Yan. Huwag natin masyadong problemahin ang problema. Lagi naman may problema eh. Ang ano na ba ang update? Kasi kahapon ay mukhang nagkausap na si Pangulong Bongbong at saka si US Secretary of State Marco Rubio. Di ba? Ano ba napag-usapan? Ay naalaala ko nga bago siya pumunta dito sa Pilipinas ay mayroong mabigat na babala ang US President Donald Trump at ang nagsahimpapawid niyan ay yung mismong itong si Marco Rubio. Yes. Tungkol sa ICC. Tungkol sa ICC, yung mga sumusuporta at yung mga bansang kaibigan nito, kanila daw pupulbusin na parang pamintang durog. Pero parang hindi na pag-usapan. Dito sa Pilipinas, nung dumating po si Marco Rubio. O baka naman napag-usapan, hindi lang sinama sa mga balita. Ano bang na-discuss nilang dalawa? May kinalaman ata dito sa ASEAN na issue, Ay, di yun ba? naman ang topic kasi. Alam naman natin ang sitwasyon ngayon. Oho. Di ba? Yung, pansinin mo, kung pagdikit-dikitin din natin yung sitwasyon, kamakailan ay sinumon din. Oh. Yung ambassador ng China. Oo. At ngayon naman si Rubio,
Kung kaya't makikita natin yung sitwasyon kung saan talagang namang meron. Merong bagay na importanteng pinag-uusapan niya mga yan, sana naman para sa ikabubuti ng bansa or sana naman ay para sa ikahuhupa ng tensyon sa nangyayari ngayon. Dahil aminin man natin o hindi, ang Amerika sa ngayon ay talaga nga naman tensyonado. Abalang-abala sila ngayon. Dahil Marami sa nangyayari silang, sa gitnang silangan. Yes, marami silang pinagkakabalan. Pero hindi raw ata na-discuss yung tensyon dyan sa may West Philippine Sea. Ano iba yata ang napag-usapan ng Pangulong Bongbong at saka nitong si Ginoong Marco Rubio. Ito, sa gitna daw po ng tensyon sa West Philippine Sea, ay nakipagpulong nga po. Binabanggit natin si U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa Malacanang po yan. Kabilang daw po sa kanila na pag-usapan ay ang bagay para po sa pagpapalakas ng relasyon sa pagitan po ng Amerika at ng Pilipinas at tungkol po ito sa ekonomiya. Nasa bansa po itong Secretary of State, Marco Rubio, para dumalo po sa 59 Southeast Asian ASEAN Nations Foreign Ministers Meeting and related summits. Sabi po ni Philippine Ambassador to US, Jose Manuel Romualdez, si Babes Romualdez, hindi naman daw po direkta na pag-usapan sa pulong ng dalawang leader ang pinakabagong insidente. Nga po, hindi naman napag-usapan sa may West Philippine Sea. At di ba mga kababayan, may bagong tension doon. Nagkabakbakan po yung Philippine Navy at saka Chinese Navy. Nagkapukpukan po. At yung isang Philippine Navy natin na sundalo, natuktukan sa ulo, nagkasugat-sugat. Mga kababayan, alam nyo na kung bakit nangyayari yan ngayon. Dati, nung panahon ni Tatay Digong, walang mga ganyang mga nangyayari. Nagiinuman pa nga yung mga Chinese Navy at Philippine Navy ng soft drinks na tila magkasundo. Pero ngayon mga kababayan, talagang mortal na magkaaway, mortal enemy. Kumbaga ex na mortal na enemy pa. 'Di ba mga kababayan ko? So ngayon, ituloy po natin itong pasabog na ito. Naku, magugulat kayo, may pasabog dito mga kababayan ko. Ito po, tingnan nyo may pasabog dito si Robin Padilla tingnan nyo. O si Cayetano muna. May pasabog siya, tingnan nyo This B7000. Ito po, may pasabog po si Cayetano. Tignan nyo mga kababayan magugulat po kayo. Kasi naman itong si Ping Lacson, sa dami po ng mga lumabas na mga pasabog na mga Marines at ng mga testigo sa flood control, sa ngayon, ang hinahabol si Cayetano. Mukhang isusunod ni Ping Lacson si Cayetano kay Marcoleta, pero sabi nga ni Marcoleta, wag kang pa-kumpiyansa, Ping Lacson. Baka July 27 nandyan ako sa rally. Nako po, totoo kaya ito? Tuloy natin mga kababayan ko, magugulat kayo sa pasabog na ito. Ni Senador Panfilo, tila tinuluyan na ni Senador Panfilo Ping Lacson si Senator Alan Peter Cayetano. Dalawa umanong ghost project ang nadiskubre ni Lacson sa baluarte ni Cayetano. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. May hindi bababa sa dalawang pinaghihinalaang ghost infrastructure project sa Taguig City. Ito ang ibinunyag ni Senator Ping Lacson. Patuloy niyang sinusuri ang umano'y 6.79 billion worth of budget insertions na iniuugnay kay dating Senate President Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, nakapagdokumento na ang grupo niya ng hindi bababa sa dalawang case studies. Isipin nyo, halatado talaga itong si Lacson, Halatado itong grupo ni Tito Soto, nila Erwin Tuplok, Grabe talaga ang ginagawa nilang panggigipit sa minority. Kita nyo po yung mga kulungan ngayon na puno ng mga nagtatanggol sa katwiran, pero ni isang magnanakaw wala kayong makitang nakakulong doon.
Nakita nyo po yung kanyang pinaplantsa na planado pa. Pagkatapos nilang arestuin si Marcoleta, si Mike Defensor, ngayon si Cayetano, kasi si Cayetano na lang ang natitirang abogado na may tapang. Saka si Robin. Mga kababayan ko, saka si Bongo. Ang pinaka-vocal ngayon, si Senador Alan Cayetano. Kasi si Senador Alan Cayetano isang abogado. Malaking advantage ang minority. Kaya nga si Cayetano, tumitindig sa katotohanan gaya ni Senador Marcoleta. Nako po mga kababayan, ito yung masamang plano ni Lacson kay Cayetano. Tutuluyan na yata ito. Nako po, halatado na kayo. Bendalo, halatado na kayo. Talagang yung ginagawa nyo sa Pilipinas, inuunggoy nyo na lang, ginagago nyo ang batas. Kung sino yung mga nagtatanggol, kung sino yung mga makakatwiran, kung sino yung mga matitinong mga opisyal, sila ang nakukulong. Nako po mga kababayan ko, yari na. Kaya, itong inaabangan ng taong bayan, itong July 27, nako, Senador Marcoleta, tila may pasorpresa. Mukhang, nako, may malupit na pasabog daw di umano dito. Tuloy pa natin mga kababayan ko. Eto na. Kapansin-pansin din umano ang dami ng mga slope protection at drainage project na karamihan ay nagkakahalaga ng tig 100 million. Pinagsama-sama, umaabot ang mga ito sa halagang 2.085 billion. Una nang ibinahagi ni Lacson na ilan sa mga proyektong sinusuri nila ay kinasasangkutan daw ng mga kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya Diskaya. Pero ipinatupad ng ibang contractor sa ilalim ng isang 5% royalty scheme. May mga kahalintulad din daw na proyektong naigawad sa Top-Notch Catalyst Builders, isa sa mga kumpanyang binanggit ni PBBM noong nakaraang taon bilang kabilang sa mga nangungunang flood control contractor. Ayon pa kay Lacson, ang mga proyektong ito ay nagsimula pa raw noong 2019 at 2020, panahon na si Cayetano ang speaker ng Kamara. Sabi ni Lacson, ilan umano sa mga depektibong proyekto ang may overlapping spans na pwedeng nagbigay ng pagkakataon para sa umano'y kickbacks. May mga ghost project din umanong tinangkang kumpunihin. Patuloy pa rin nangangalap si Lacson ng mga dokumento at testimonya mula sa mga informant at testigo. Layunin niya raw mapatunayan ang mga paratang tungkol sa budget insertions at kickbacks. Ayon kay Lacson, sa 70 projects na nakapaloob sa 6.79 billion peso budget insertions sa ilalim ng 2025 national budget, 68 na ang naipatupad habang ang dalawang proyektong nagkakahalaga ng 75 million ay hindi pa nailalabas o hindi pa naoobliga ang pondo. Hindi raw siya gagawa o mag-iimbento ng ebidensya, pero dahil sa mga pagkwestiyon umano sa kanyang integridad ni Senator Alan Peter Cayetano, mas pag-iigihan pa niya ang paghahanap ng mga ito. Wala pang opisyal na pahayag si Cayetano tungkol dito sa ngayon. Dati nang sinabi ni Cayetano na tila dumoble raw ang net worth sa SALN ni Lacson. Pero nilinaw ng kapwa niya senador na sa legal at maayos na paraan ito nakuha. Reputation damaging ito para sa dating PNP chief. Nangako naman si Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na magpapatuloy ang flood control scandal investigation ng komite na una nang sinimula ni Lacson. It's a very powerful committee, kailangan ko ng vice chairman at saka yung mga members. Pati itong naratibo ng mga media sinimulan doon ni Lacson. Ang nagsimula dyan si Marcoleta. Yung mga nagmamadali, meron mo talaga tayo. O, kita nyo mga kababayan, ang inuuna nila mga kababayan ko sila Cayetano, sila Marcoleta, yung mga nagpapasabog ng mga anomalya. Pero dito, yung kanilang mga kaibigan, kaalyado, safe na safe mga kababayan ko. Ni isang binanggit po ng mga marino, nasaan? Lahat na nahimik na mga kababayan ko. Talagang bantay sarado yung kanilang mga kaibigan. Si Tamba nga sumabog na rin Sinabi na lahat Kung ako ay lulubog, isasama ko kayo. O tignan nyo. Kunwari kinakasuhan nila. Kunwari sinabi na nga ni Boying na the master of plunderer O inuna si Marcoleta.
Nasaan ang hustisya, mga kababayan ko? Nako po, yun ang sinasabi natin. O tuloy pa natin ito. Hindi rin daw po na pag-usapan yung may kinalaman naman doon sa warning ng US sa mga sumusuporta doon sa ICC, Nelson at Benny. Mas malamang na pinag-usapan nila dyan yung planong pagtatayo ng mga data center dito ng artificial intelligence. Kasi yun may kinalaman sa ekonomiya. At yun ay... At yun ay... So, anong pupus ba doon, Amerika? Oo. Tsaka ang mga bansang kasali. Ganon. Kasi yan ay importanteng bahagi eh. Kumbaga sa pyesa, Jen. Oo. Para umusad ang technology na yan, importante yung maitatayo nila sa Pilipinas na kung tawagin nga yung yung sa Clark yan, di ba? Pero sa mga susunod dating pag-uusapan pa yan, ha? Pinapasadahan lang natin kasi yan ang may kaugnayan sa ekonomiya. Matindi ang epekto niyan eh. At maraming nag-react dyan, ha? May mga oppositors na ngayon pa lamang, ha? Dahil naman sa influx environment. Yes. Ako naman, sabi ko, kasi ang nabasa natin sa mga balita noong nakaraan, yung opposition, hindi naman natin narinig ang paliwanag sa bahagi ng Pax Silica. Kaya sa susunod ay pagka hindi masyadong wala masyadong mga pag-uusapang mas mahalaga, didiscuss natin yan, Jen. Siyempre, meron tayong environmental expert dito eh. Yan. Si Kuya Benny. Kasi marami pala itatayo sa Pilipinas yan, ha? At saka yung mga yan, paano ang tagdan disposition pag nakalipas ng panahon. Ang isa sa Kuya Benny kasing importante dyan, dyan sa itatayo nila, dapat marami kang resources ng tubig. Ang tubig natin eh. Tubig. Di ba pwede tubig alat dyan? Kasi subik Hindi, naman eh. masisira yung ano. Ganon. Kasi kung tubig alat ang kailangan, ay tayo nandiyan ang may malalim na ano. Sana sa dagat lang nila itatayo yan. Ganon. Kasi sa Amerika, may mga estado nang nagre-reklamo sa mga community na magtayo sila niyan, natuyo yung mga tubig dyan eh. Hinigop naman, sir? Hindi, kailangan mo kasing supplyan ng tubig na napakadami. At dapat malinis na tubig. Critical ng ground level water natin. Ayun yung sinasabi natin kanina, di ba? Tama. Na mababa ang level sa mga dam, tapos magtatayo ka pa ng ganito na ang daming water resources o tubig ang kailangan. So dapat yan, mababalansin mo kung ito ba ay mas matindi, malaki ang tulong o mas matindi ang pinsala. Yan. Sige, sa ibang Susunod, araw. Sa ibang araw, higit na mas malalim na pagtalakay siguro ang ating pag-uusapan ukol dyan sa Pax Silica. Pax Silica. Pero dito muna tayo sa mas malapit, Jen. Mas malapit. Ano bang petsa na ngayon? 23. Bilangin natin. 23, 24, 25, 26, 27. 4 days to go. 4 days to go na lang. 4 days to go na lang, Kuya Benny. Ano naman na meron? Alam mo ba na ito hindi sabi-sabi lang. Naghanap ako ng source eh. Sabi ko, Official announcement ba yan? bago ko ito banggitin, kailangan official. Official announcement. Official ito. Nako, ito na. Ito na. Yari na tayo dyan. Umapit kayo, ha? Ikaw ba, Benny? Ready ka na? Ready na ba kayo? Anda ka na dyan. Nabalot na. Naku po, eto na. Yan. Ito na. Akala ko hindi totoo pala. Kinumpirma na dyan eh. Ako mo! Talaga naman, July 27 nga, totoo. Totoo pala. Pati PNP, kinumpirma na? AFP, hindi pa kinumpirma alam ng PNP to eh. Kasi iba yung sinasabi ng PNP. Baka mali yung binanggit ng PNP. Baka ma-surprise na naman yan. Surprise. Maso-surprise. At hindi lang PNP. Pero sabi nga nila, pag gusto mong surprise, kailangan humingi ka ng permit. Ay, kaya nga hindi, wala permit ito. Wala mo permit. Bakit mo pipermitan kung surprise, di ba? Yun na nga. Dito, maso-surprise tayo. Iyo. Alam mo kung gaano katindi ang surprise na to? Sa ano yan? Sa Liwasan Bonifacio? Hindi. Sa ano yan? Sa Lotod? Layo naman nun. Sa People's Power Monument. Ang layo din. Malayo rin. Saan ba yung zona? Sa... Batasan Pambansa. Yun. Sa Batasan Pambansa mismo. Mangyayari ito. Ako. Doon mismo. Baka tinutukoy mo zona mismo ng Pangulo kasi Lunes nga yan eh. Zona nga, may zona nga, di ba? Pero kasabay nun, mangyayari itong... So iba pa ito sa zona?
Naku, ano kaya itong pasabog ng Net 25 na ito? Pati ako, kinikilabutan na. Naku po, mga kababayan ko. Kakakilabot to. Naku, yan na. Iyari na tayo. Tatayo na ako dito. Medyo. Maghal sa balutang na. Delikado tayo dyan. Oh. Eto, ha? Oh. Ito daw po ay earth-shaking. Nako! Yan na. Ano ba Earth-shaking. Ano ba earth-shaking? Tagalogin na natin, mga lugmundo. Lindol yan, lindol. Mga lindol. Magugulantang kayo lahat ito. Nako. Pati sa lawal lahat yan, malalaglag. Maaari. Oh. Maaring pumunta ka sa CR. Ha? Eto, ha? Eto na. Lalo na yung mga atin sa zona dyan, mukhang Dapat sila, mapaghandaan nila yan. manginginig sila. Oho. Alam mo kung bakit? Bakit daw? Eto na, ha? Papunta pa naman ako, nagpatahi akong barong eh. Naku, Pinatahi ko pa na, tsaka ano. kung ikaw ay walang kinalaman siguro, Wala akong kinalaman dyan. Ba't ako dadamay niyo dyan? wala Baka kang si Kuya dapat, Benny. wala kang Nando, dapat, napadaan lang ako. wala kang dapat ipangamba. Oo. Eto, ha? Oo. Ang sabi dito, at this point, Oh, sa puntong ito, nearly finished na pala, oh. naku, malapit na matapos. Tapos na yung plano. Malapit. Implement na lang. Abay, delikado nga tayo dyan. Oho. Ay, ang tagal mag alas 5. Ihintayin ko yung PPA para may suspense eh. Isa ganun Para na yan. dumami yung views natin, no? Ilan na ba? Oho. Hindi, nakatutok na sila mabuti dyan. Nakatutok na ba? Official, Ay, mamaya meron pa official tayo. statement yan Sige, eh. sige, mamaya meron pa tayo isa. Kung official statement naman yan, inilalantad natin Mamaya eh. pag-uusapan naman natin yung pinagtawanan si Robin Padilla eh, ng ano, Ganon. mga tao kahapon, ha? Pati yung, sa social media. Masyado kayo anyang bias, eh, no? Oo. Mamaya pag-usapan din natin yan. Pero eto muna. Oh, yan na. Ituloy na natin, ha? Sige, pasok mo na yan. Oo, kasi marami tayo Nako, eto na kayo mga kababayan, ang paglaya ni Marcoleta. Sasama sa July 27, siya ang unang magsasalita. Halaka. Mga tangalista, bobolista, nag-iiyakan na. Nako po, mga titotista. Nako, pati ako na nasusurpresa. pag-usapang mas importante. Totoo. Oh. Lalo pa, dito si Kuya Benny. Oo. Ang sabi dito, nako, first time to marinig ni Kuya Benny. Siguro sasabihin niya, ba't pa ba ako nakasama dun sa programa ngayon? Baka akong isunod kay Marcoleta. Hindi, at least ando na sila, ready na sila doon. Eto na. Oo. Magkakaroon pala ng earth-shaking na pangyayari sa zona ng presidente. Ito na. Alam mo kung paano mangyayari ito? Naku po, Maria. Oo. Sino Maria? Sino si Maria? Marianong garap to. Sabi ng mga ano. Ay, grabe Marianong garap to sila. Banat Bay. Ben Baruba. Ito na hinihintay nyo. Dahil natagal nyo naghihintay. Bakit? Eto na. Ay, asarap mga asarap. Pati isap galit na eh. Teka mo na, magpapahid lang ako ng luha. Yeah, Yan sige. ang problema sa akin pagka natutuwa ako naiiyak ako. Kasi naman, Naalala ko kasi, Ito na si yung Marcoleta. ating mga kababayan 23 na. Tagal pa na sweldo. Eto na. Magkakaroon daw po ng earth-shaking Nako po! announcement. Nako! Nako. Talaga Earth-shaking announcement. Oo. Iba pa yan Nako, ano kayang earth-shaking announcement na ito? Nako po! sa announcement mo ngayon? Kasi ito na yung announcement mo. Kakala ko, earth-shaking nito. Sino ang mag-a-announce yan? Mismo ang Pangulong Bongbong Marcos eh. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na. Sa zona mismo. Yari na kayo. Magdideklara na ang Pangulo. Marshal. Magdideklara na ang Pangulo. Alam mo kung sino may sabi nito? Sino? Aba, mapagkakatiwalaan po ang nagsabi nito. Isang taong laging totoo sinasabi. Ha? Laging totoo. Walang paimbabao. Si Ginoong Dave Gomez.
ang presidential spokesman, ano nga, presidential Kaya lang, hindi PCO. naman siya masyado nagsasalita eh. Ganun ba? Si Auntie Claire. Yeah, tama. Mapagkakatiwalaan Tama. Oh, si Auntie Claire. Oh. Sabi po Dependable yan. Sabi Yes. po ni Palace Press Officer Claire Castro, Kita mo, sakto. the President may make earth-shaking announcements. Nako. Dapat pala magkaroon tayo ng simulation dyan. Paano? Kasi kung magkakaroon ng drill, earthquake drill yan. Kaya lumindol talaga? Ayun na nga, magkaroon ng saan ang evacuation area. Sa kapag, ngayon daw, Jen, Oh. personal na ang sumusulat ng SONA speech ay ang Pangulong Bongbong. Oho. At this point, the President is nearly finished and is reviewing his speech. Malapit na Nire-review matapos na. ang Pangulo. Oo. Ilang taon na matatapos na lang talaga yung termino niya, no? Oh. Kaya lang hindi siya nagsabi, hindi daw niya pwedeng pangunahan kung ano yung sinusulat. Basta kanya, ang kulo niya, mayroong earth-shaking announcement. So, mas mabigat siya doon sa naging pahinga niya dati na mahiya naman Mahiya kayo. Sabi. Oho. So, dati doon, nauga na ang buong kongreso doon eh. Di ba? Sabi doon ng mga congressman, umugong ang paligid. Pinaringgan tayo, binanatan tayo ng Pangulo sa SONA. Na, di ba? Umugong ang buong kapulungan. Ano naman kaya sasabihin ngayon? No? Ngayon, di siguro, hiyang-hiya naman ako sa inyo, siguro. Oh. Ano pa sabi? Yun lang. Yun lang. Mabigat nga ang sinabi ng Pangulo. Ayan mga kababayan ko, akala ko naman kung ano na eh. Nagulat ako pero may pasurpresa. Marcoleta, yung kaarawan at birthday niya. Nako po, eto na, July 27. Talagang magugulat kayong mga tangalista, bobolista kayo. Iiyak kayong lahat. Ang paglaya ni Marcoleta. Nako po, pag lumaya si Marcoleta, lahat lalabas ang bahay para magtalon-talon ng kasiyahan dito. Babalik ang katwiran at katotohanan. Kaya sa lahat po ng nanonood, manalangin po tayo ng marami na magkaroon po ng katwiran at katotohanan at tunay na pagkiling ng batas sa Pilipinas. Kasi nakikita po natin, puro bendolo na, puro pagnanakaw na lang. Okay guys, yun lang ang video natin for today. At don't forget to follow, like, share, subscribe to my YouTube channel. At marami pong salamat sa inyong lahat. God bless everyone. I love you all. Bye-bye.